palataya. Nagkakagulo na yung mga tao. The news about him spread throughout all Syria, and they brought to him all who were ill, those suffering with various diseases and pains, demoniacs, epileptics, paralytics, and he healed them. Hanggang sa nakita niya sa kanyang pangangaral, sinusundan din ako ng mga Pariseo. Nababasa ko yung mga puso nyo, may mga Saduseo dito. Ganon. Kaya ginamit niya yung mga talingaga. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, at iba pang mga bayan sa Judea, at maging sa kabila ng ilog ng Jordan. Kaya nag-trending na. And there followed him great multitudes of people from Galilee and from Decapolis and from Jerusalem and from Judea and from beyond Jordan. Dumami na dumami na ang bundok na ganito dati katahimik, yan, walang katao-tao, ay naging ganito. Sikat na sikat ang Panginoong Yesus dahil doon sa kanyang ginagawang paghihimala. Dinala nga lahat ng may sakit kahit ano sakit niya, dadalhin doon, gagaling. Sabi nga ng iba, mahipo ko lang yung sa pagdaan mo, mahipo ko lang yung damit mo. Ganun kalakas yung pananampalataya. Gagaling ako. Kaya napuno ng tao yung bundok. Dito na hindi natuwa ang mga Pariseo at mga Saduseo kasi, yun nga, nasa sapawan, naghihimala ba naman? Kaya doon sa chapter 5, nung makita ng ating Panginoong Yesus, matras lang tayo ng konti po bago tayo pumasok sa talagang paksa na fulfillment of the law, sa 5:1, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao. Ito na niya, ginamit na niya dito yung sinasabi po nating napakaraming paksa. Pag tinapos natin yung chapter 5 na yan, bawat paksa na yan, aabutin tayo ng September. Kasi nagawa ko na po Kaya nakita ko, marami hindi pala ito pwedeng lagpasan. Nag-umpisa lang tayo dito sa Beatitudes. At nagsimula siyang mangaral, sinabi niya, and seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, yan, so sinabi niya, tumalon tayo sa 5:1 and 2, talon tayo sa 5:17, sa kanyang pangangaral, sinabi niya, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ngayon, kaya niya sinabi, natanaw niya kasi yung mga Pariseo, yung mga Saduseo, natanaw niya. Na nababasa nga niya yung puso ng tao na naiisip nitong mga to, kaya ka nandyan, sisirain mo yung kautusan. So, hinihiya mo kami dito. Parang ganon. Nababasa ng ating Panginoong Yesus yun kasi bumabasa siya ng puso ng tao. Kaya bigla niyang sinabi sa 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Dahil nga po, lagyan natin ng timeline, ito, dito sa time past, yung tinatawag na law of Moses. Ayan, alam natin na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, hanggang Deuteronomy. Dito siya naganap. Kaya anong sinabi ng ating Panginoong Hesus dito sa, sabihin natin dito sa time na to ng last days, no, sinabi niya dito, sa time ni Jesus Christ, yan, binalikan niya yung tinutukoy niya. Atiin po natin. Yan, binalikan niya yung tinutukoy niya. Na sabi niya, hindi ako naparito, hindi ako dumating dito para yung mga kautusan na sinabi ng Moses at ng mga propeta, Law of Moses and the prophets, yan, kung sino mang mga propeta yan, minor prophets, major prophets, so ang tinutukoy dyan, walang iba, kundi yung Old Testament. Hindi ako dumating, huwag niyo isipin na naparito ako, upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moses at ang sinulat ng mga propeta. Upang ipawalang saysay yung lumang tipan. Naparito ako upang tuparin ang mga ito kasi yung mga hula dito, lahat ng hula, tumutugon sa iisang paparating na walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi ko sisirain. Gaganapin ko yung sinasabi. Di ba sinabi dito sa Isaiah
na may ipapanganak na isang bata. Diba sabi gano'n? Natatawaging Emmanuel. Diba? Sabi gano'n? Siya yun eh. Ano po? Siya yung tutupad nung tinatawag na kautusan. Pag sinabi yung kautusan ni Moises at ng mga propeta ay tumutukoy sa lumang tipan ng Old Testament, maraming huli ang lumabas sa lumang tipan bago pa dumating ang Mesaya. Hinulaan na yung mga yan. Sinabi sa Lucas 24:44, sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa. Nung kasama niyo pa ako, sabi ng Panginoong Yesus, na kinakailangang matupad. Alin, yung mga hula dito, Isaiah 53. Diba siya yung tupa na inialay na naging pipi sa harap ng kanyang mga pumapatay sa kanya. Kinakailangan daw matupad ang lahat ng mga bagay na nangasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ano yun? Saan ba nakalagay itong mga ito? Di po ba dito sa Old Testament? So lahat ng nakasulat dito, tuto pa rin sa New Testament, dito sa kabila. Dahil dumating na yung pinaka-alay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya dyan, kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin. Hindi mapapawalang kabuluhan yung kautusan na yun. Magmula pa dyan sa time ni Abraham nang sinabi na ikaw ay pararamihin ko na gaya ng buhangin sa dagat. Sabi nga lang, Genesis chapter 12 hanggang chapter 15, yun na yun eh. Hinuhulaan na yung ating Panginoong Yesus ko. Na magkagay binuksan niya kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya ay lumakas. Nakita nila na ito nga, totoo nga yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Siya nga yun. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo. Magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. Kinakailangan pala yung bagay na yun kasi yun yung hinulaan. At ipangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Sino daw? Yung mga apostol. Kasi Lucas 24:47 to 48. Dahil ang nagkasala ay tao, ang kinakailangang patayin at dumanak ang dugo, tao. Kasi yung mga nilalagay nila ditong mga animal, sacrifices o mga burn offerings, hindi kaya. Hindi makasapat yung mga hain na ito na ginagawa noon. Kaya ito yung ihahain, itong ating Panginoong Yesus, siya yung papatayin na parang isang tupa, siya yung dadanak ang dugo para sa kasalanan ng lahat. Tao ang nagkasala, tao ang sunugin, tao ang ihain. Yan yung Diyos na nagkatawang tao. Hindi kaya nitong mga to, ayaw umabot nung tinatawag na hindi maging sapat sa Diyos ang kasalanan na nagagawa ng tao. And that repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things. Yung mga saksi na sinasabi po dyan, yung mga alagad ng Panginoong Yesus. Pansinin po natin ang hula sa matandang tipan na sinasabi. At gaya mula sa araw na aking halalan ng mga hukom ang aking bayan Israel, ang sabi ng Diyos sa kanyang lingkod na si David. Ano po? Ito ay ayon sa pangitain ni Nathan the prophet. Sinasabi ni Nathan the prophet ang tungkol kay David. At gaya mula sa araw na aking halalan ng mga hukom ang aking bayan Israel, at aking papagpapahingahin ka sa lahat ng iyong mga kaaway. Sabihin, hindi mo na kayo sasakupin, wala mo ng gera. Ganon. Bukod sa rito'y isinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Ngayon, literal bang bahay yan? Tingnan nga po natin. Even from the day that I commanded judges to be over my people Israel, and I will give you rest from all your enemies. The Lord also declares to you that the Lord will make a house for you. Ano yung house na yun?